Ang dalagang ito ay tumutulong sa kanyang matalik na kaibigan na lasing pauwi, ngunit bigla siyang natapilok at bumagsak. Ang kaibigan niya ay biglang tumayo at tumakbo na parang baliw. Mabilis naman siyang humabol sa likuran. Nang maabyute niya ito, nakita niyang sumusuka ang kaibigan niya sa isang kotse. Nang makita niya ang logo ng kotse, sandali siyang nanginig. Dahan-dahan niyang tiningnan ang lalaking katabi, saka yumuko upang humingi ng paumanhin. Nangako siyang babayaran ng pinsala, ngunit malamig na sinabi ng lalaki na ayos lang yun. Wala namang masamang nangyari, hindi inasahan ng dalaga na may mababait pa palang tao sa mundo. Ngunit nang papalayong kasama ang kaibigan, bigla siyang itinulak nito. Sa sandaling yun, hinila siya pabalik ng lalaki, ngunit dahil sa likas na reaksyon, nasapo niya ang dibdib ng lalaki. Sa mukha ang lalaki ng isang pulang perlas mula sa kanyang bibig, at aksidenteng pumasok yun sa bibig ng dalaga. Hindi niya malaman kung dahil ba ito sa kakaibang lasa, kaya agad siyang nawala ng malay. Pagkagigising niya, naramdaman niyang kakaiba ang lugar. Hawak ng lalaki ang kanyang baba habang tinititigan siya ng mabuti. Ang dalaga, na tinititigan ng ganoon, ay nakaramdam ng kaunting hiya at nagtanong kung bakit siya naroon. Sinabi ng lalaki na nakita niyang hindi niya magising ang dalaga kaya dinala niya ito pauwi, dahil may kailangan siyang bawiin. Nilunok ng dalaga ang perlas na inalagaan niya ng higit sa 900 taon. Hindi naintindihan ng dalaga at nagtanong kung antay-gang bagay ba ang perlas. Sinabi ng lalaki na siya ay isang lobo. Dahan-dahan namang umatras ang dalaga. Naisip niya kung bakit napakaswerte niyang makatagpo ng isang siraulo. Kukuha na sana siya ng cellphone para tumawag nang biglang lumitaw sa harap niya ang siyam na buntot na lobo. Dahil sa tanawin, nawalan ulit siya ng malay. Pagkagising niya muli, nakita niya ang pamilyar na mukha. Labis siyang natakot. Alam ng lobo na siguradong matatakot siya, kaya sinabi nitong kukuha siya ng tsaa para rito. Noon lamang siya bahagyang kumalma. Alam pa rin niyang nasa lungga siya ng siyam na buntot na lobo. Tinanong siya ng siyam na buntot na lobo kung gusto niya ng asukal, ngunit hindi na nito nakita ang kanyang anino. Akala ng dalaga na kapag nakatakas siya sa lobo ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ang matabang kaibigan na nang-aasar lang sa kanya kanina, at nang mahawakan siya nito, biglang nanlambot ang buong katawan niya. Hindi naintindihan ng matabang binata. Wala naman daw siyang ginamit na puwersa. Tutulungan lang sana niya itong tumayo, ngunit bigla na lamang may damaloy na elektrisidad sa katawan ng dalaga. Nararamdaman din yon ng lobo sa malayo. Gaya ng inaasahan, napilitan ng dalaga na siya mismo ang humanap sa lalaki. Tinanong niya kung may kinalaman ba sa perlas ang kanyang nararamdaman. Sinabi ng lobo na walang problema sa perlas. Ang problema lamang ay hindi siya maaaring makadikit sa mga lalaking ipinanganak sa taon ng tigre dahil mortal na magkaaway ang mga tigre at mga lobo. Kapag nahipo niya ang isang lalaking ipinanganak sa taon ng tigre, magkakaroon ng sagupaan sa loob ng kanyang katawan laban sa jade na lobo. Tinanong ng dalaga kung kailangan ba niyang uminom ng gamot kapag masakit. Dahan-daang iniabot ng lobo ang kanyang kamay at sinabi na kapag nagkaroon sila ng pisikal na contact, mawawala ang sakit. Totoo nga, gamaan ang loob ng dalaga. Ngunit nakakagulat, ang perlas na pulang-pula sa loob ng mahigit 900 taon ay biglang naging bughaw. Gusto sana niyang pumunta sa ospital para ipa-opera at ibalik yun sa kanya. Ngunit sinabi ng lobo na halos wala na yun sa kanyang tiyan dahil nasa bahagi na yun ng pelvis. Hindi alam ng dalaga ang gagawin. Sinabi ng lobo na ngayon ay maaari lamang silang tumira ng magkasama, kahit nakakaiba ang unang pagkikita nila. Napakahalaga ng hiyas na yun sa kanya dahil ang tanging paraan upang matanggal ang jade na lobo sa katawan ng dalaga ay ang mamuhay kasabay ng lobo upang manatiling ligtas siya tuwing gabi. Bitbit ng dalaga ang kanyang bagahe at tinanong ang may-ari ng tindahan kung mayroong electric baton. Kinuha ng may-ari ang electric baton at ipinakita pa ang epekto nito. Nang makita yun ng dalaga ay natuwa siya, ngunit nang marinig niyang nagkakahalaga yun ng 12,001, napahinto siya. Alam ng may-ari ng tindahan na sobrang mahal nito, kaya kinuha niya ang isang maliit na bote ng spray at sinabi na walang kapantay ang bisa nito at nagkakahalaga lamang ng 7,001. Nang marinig yun ng dalaga, agad niyang sinabi na sapat na yun. Ngunit sa sandaling yun, lumabas sa telebisyon ng balita tungkol sa mga nawawalang tao nitong mga araw. Nakakakilabot ang makakita lamang. Patuloy na pinaalalahanan ng may-ari ng tindahan na baka kinukuha ang mga ito para sa kanilang mga laman loob. Nang marinig yun ng dalaga, pautal-yutal niyang sinabi na gusto na niyang kunin ang electric baton kanina. Sa totoo lang, binili niya ang mga yon hindi para gamitin sa tao, kundi para sa lobong mahigit 900 taon na. Nang gabi ring yun, may pag-aalinlangan niyang dinala ang kanyang bagahe sa bahay ng lobo. Habang nasa itaas ang lobo at pinagmamasdan siya, nagtataka ito kung bakit nagbago ng kulay ang pulang jade matapos ang 900 taon. Dahan-daang hinila ng dalaga ang kanyang bagahe papasok sa bakuran. Nang tumingin siya sa mga mata ng 9 na buntot na lobo sa loob ng bahay, hindi niya napigil ang matakot. Palihim niyang minura ang 18 salinlahi ng ninuno nito, ngunit bigla itong lumitaw sa harap niya at tinulungan siyang buhatin ang kanyang bagahe. Pinakalma niya ang sarili at pumasok. Pagdating sa loob ng bahay, tinulungan siya ng lobo na ayusin ang kanyang silid.
At habang papasok na sana siya upang magtago, tinawag siya muli ng lobo. Dahil yon ang unang pagkakataon nilang magkita, hindi pa niya alam ang pangalan ng dalaga. Ipinakilala niya ang kanyang pangalan bilang Lidam. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad niyang nais bumalik sa kanyang silid ngunit hindi siya naging maingat at nahulog ang pepper spray. Mabilis na sinabi ni Lidam na yon ay regalo para sa kanya. Sinabi rin niyang nagmamadali siya at wala ng oras upang maisama yon sa bagahe. Umaasa siyang magugustuhan niya ito. Nagkunwari ang lobo na susubukan ito. Tunay ngang maganda ang regalo. Nakahiga si Lidam sa kama nang walang sandata para sa depensa. Labis siyang kabado. Palihim niyang naisip na tiyak na hindi siya makakatulog ngayong gabi ngunit hindi niya inasahan na makakatulog siya hanggang umaga. Hindi rin niya inasahan na maghahanda ang lobo ng isang refrigerator na puno ng pagkain para sa kanya at bilang kabayaran ay pumayag ang lobo na tulungan siyang bayaran ang lahat ng gastusin sa kanyang pag-aaral. Nang matanggap ang gantimpala ay labis siyang natuwa. Tuluyang nakalimutan ni Ahi ang kasalukuyang kalagayan niya. Isang lalaking nabuhay ng mahigit 700 taon ng unang beses na nakipamuhay sa isang babae. Sa susunod na sandali ay nagpalit siya sa anyo ng isang matandang lalaki at sinabi sa babae na kailangan niyang gamitin ang pagkakakilanlan na yun upang magtungo sa France para sa isang business trip sa loob ng 2 araw. Kung sakaling makaramdam siya ng hindi maganda ay tawagan siya. Agad kumaway si Lidam at sinabing wala siyang nararamdamang anumang hindi maganda. Sinabi niya na ipagpatuloy na lamang nito ang kanyang negosyo. Ngunit pagsapit ng gabi ay tinawag siya ng kanyang mga kaibigan ngunit malinaw sa kanya na hindi na siya katulad ng dati. Kung sakaling makatagpo siya ng mga taong ipinanganak sa taon ng tigre ay magiging masama ang kalagayan kaya kinailangan niyang umalis agad. Biglang nalaglag ang telepono sa kanyang kamay at pinulot ng ibang tao. Ngunit ang taong yun ay may mapang udyok na asal kaya agad itong sineryoso ni Lidam. Pinulot niya muli ang telepono at agad na umalis. Ngunit sa susunod na segundo ay kusa siyang niyakap ng lalaki at sa sandaling yun ay agad sumakit ang tiyan ni Lidam. Malinaw na ang taong yun ay ipinanganak sa taon ng tigre ngunit labis siyang nasaktan kaya hindi siya makapagsabi ng kahit ano. Inakala ng lalaki na papayag siyang sumama kaya dinala siya nito. Mabilis silang naglakad patungo sa isang eskinita at lalo pang pumangit ang itsura ni Lidam. Ang lalaking nagpapalubag sa kanya ay may hotel sa harapan. Maghintay lamang ng kaunting sandali at tutulungan siyang magising. Ngunit sa puntong yun ay wala na siyang lakas at taimtim na umaasa na may magligtas sa kanya. Sa sandaling yun ay labis na nawalan ng pag-asa si Lidam. Sa susunod na segundo ay lumitaw siya sa harapan ni Lidam. Niyakap niya si Lidam at nais siyang dalhin palayo ngunit pinigilan siya ng lalaki. Malinaw na hindi alam ng lalaki sa kanyang harapan na siya ay isang 700 taong lobo. Agad siyang sinampal ng lobo at tumilapo ng 10 metro palayo. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay tila mas naging malapit ang distansya sa pagitan ng 2 tao. Alam ni Lidam na ginawa niya yun upang protektahan ang hiyas ng lobo sa kanyang katawan kaya naisip niyang itanong kung maaaring alisin ang hiyas ng lobo. Sinabi ng lobo na hindi kakayanin ng tao na taglayin ang jade ng lobo ng matagal, pinakamataas ay 1 taon lamang. Itinanong ni Lidam kung ano ang mangyayari kung hindi niya yun maalis. Tumigil ang lobo at sinabing siya ay mamamatay. Nang malaman niya kung gaano pa kahaba ang kanyang buhay ay nagpasya siyang kumain ng masasarap na pagkain na hindi pa niya natitikman. Sa oras na yun ay tumingin ang lobo sa orasan. 11:00 ng gabi. Medyo nag-aalala siya para kay Lidam. Hindi niya alam na sa oras na yun ay labis nang kumain at uminom si Lidam. Ngunit dahil lasing siya ay hindi siya makalakad ng maayos kaya siya ay nadapa. Nang nais niyang tumayo ay bigla niyang nakita ang isang pulang perlas sa kanyang harapan. Iniluwa niya ang perlas. Sa sandaling yun ay mabilis na umuwi si Aaron na may seryosong mukha at inuulit ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing hindi siya mamamatay. Tumingin ang lobo at pagkatapos ay tumingin kay Lidam at tinanong kung bakit siya may hawak na candy. Ang itsura sa mukha ni Lidam ay puno ng pagkadismaya. Biglang napansin ng lobo na may kakaiba kay Lidam. Siya ay tila susuka, ngunit ayon sa kanyang nakikita, maaari bang balak niyang gamitin ang anti-gang banga bilang lugar para sa mukha. Tunay nga, sa susunod na segundo ay agad tumakbo si Lidam patungo sa tumpok ng mga anti-gang bagay. Kamandat ang lobo at agad na umangat ang mga anti-gang bagay, nakitang nagnanais siyang sumugod sa ibang mga bagay. Ngunit malinaw na nabigo siya muli. Agad binuksan ng lobo ang pinto ng banyo para sa kanya. Nakapanatag yun kay Lidam. Nang makita niya ang tumpok ng mga anti-gang bagay na lumulutang sa bahay ng lobo ay hindi siya nakapagpigil na huminga ng malalim. Sa oras na yun ay tila siya ay naligaw at walang patutunguhan. Maari sanang tanggapin na lamang niya ang kanyang kapalaran ngunit pagdating niya sa paaralan ay natuklasan niyang may grupo ng mga nakatatandang lalaki na nasa kanyang harapan. Agad nanggulo ang kanyang isipan at mabilis na lumakad papalayo sa kanila. Habang siya ay nakahinga ng maluwag ay biglang may grupo ng mga tao na sumugod patungo sa kantina at nabangga siya. Ngunit sa kabutihang palad ay may samalo sa kanya. Naisip ni Lidam na itanong kung isang grado na mas mataas ito kaysa sa kanya. Hindi ba siya edad ng tigre?
Sinabi ng nakatatanda na maaga ang kanyang kaarawan kaya siya ay taon ng pusa. Agad sinabi ni Lidam na napakalaki kapag ipinanganak sa taon ng pusa. Nang marinig yun ng nakatatanda ay labis itong nahiya. Hindi madali ang landas na tatahakin. Alam ni Lidam na kung maikli na lamang ang kanyang buhay, hindi niya dapat hayaang mabuhay siya sa sakit. Ngunit bigla siyang tinawag ng isang tao. Mabilis na naunawaan ni Lidam na ito ang hot boy ng paaralan, ang nakatatanda niyang kapwa-estudyante, at ipinanganak sa taon ng tigre. Ngunit pinaalala lamang ng nakatatanda na nahulog niya ang kanyang damit, at siya pa ang tumulong upang pulutin iyon. Nakita ni Lidam na papalapit ito sa kanya at labis siyang natakot kaya hindi siya makapagsalita. Agad niyang sinabi na ay lapag nito ang damit sa lupa. Maingat na yumuko si Lidam upang kunin yon. Natatakot siyang baka kung ano ang gawin nito kapag kinuha niya ang damit. Nang maisuot niya ito, nagpasalamat siya at mabilis na tumakbo palayo. Napatigil ang lalaking estudyante at hindi makapaniwala sa nakita. Bukod sa mayaman nito, kinikilala rin itong hot boy ng paaralan. Saan man ito magpunta, tinatanggap ito ng mga babae. Ngunit bakit iniiwasan siya ng dalagang yon na para bang umiiwas sa masama? Dahil dito, lalo lamang siyang nainteresadong kilalanin ang kakaibang dalagang yon, lalo na at alam niyang may kinalaman dito ang lobo. Nagsimulang makipagkasundo si Lidam sa kanya. Kung hindi niya muna maaaring kunin ang Fox Jade, tungkulin niyang protektahan ang dalaga sa lahat ng oras upang maprotektahan rin ang Fox Jade. At higit pa, hindi siya maaaring magpakita ng malamig na pag-uugali dahil lagi siyang napapasama ang pakiramdam. Dahil dito, nagkaayos silang dalawa. Akala ni Lidam na maganda ang naging kasunduan niya, ngunit hindi niya alam na likas na tusaw ang mga lobo. Kinabukasan, pumunta ang lalaki sa kanyang kaibigan na isang 900 taong gulang na lobo at ikinwento ang tungkol sa dalagang tao. Pagkalunok ng dalaga sa kanyang jade, ang pulang jade na mahigit 900 taong gulang ay naging bughaw. Pagkarinig nito ng kaibigan, sinabi nitong magandang bagay ito. Ngunit sagot ng lobo na hindi siya maaaring umibig sa batang dalaga. Hindi niya maaaring hayaan na muli itong maging trahedya gaya noong 600 taon na ang nakalipas. Simula nang malunok ni Lidam ang Fox Pearl, palaging tensyonado ang kanyang buong katawan. Nalaman niyang tinititigan siya ng hot boy mula hindi kalayuan. Hindi na gustong kumain ni Lidam kaya nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan. Nang tumayo siyang alis na, hinarang siya ng hot boy. Ang unang reaksyon ni Lidam ay umiwas dahil ayaw niyang mahawakan ng sinumang ipinanganak sa taon ng tigre. Kaya sinabi niyang makiusog ito. Tinanong siya ulit ng hot boy kung maaari silang uminom ng tubig na magkasama. Nakita yon ng matalik niyang kaibigan at agad siyang hinila na parang sinasabing huwag niyang palampasin ang magandang pagkakataon. Nang tanungin siya ng nakatatanda kung gusto niya ng inumin, matigas siyang tumanggi. Tinanong siya ng kaibigan kung bakit siya sobrang tensyonado. Nang malaman ng nakatatanda na Lidam ang kanyang pangalan, sinubukan itong lumapit pa. Ngunit iniwasan siya bigla ng dalaga. Agad na sumama ang pakiramdam ng nakatatanda. Nakita yon ng kaibigan niya at tinulungan itong mapalapit muli. Sinubukan ng nakatatanda na ilagay ang kamay nito sa likod ni Lidam bilang pagpapalapit, ngunit mabilis itong umiwas at lumakad palayo. Lubhang nainis ang nakatatanda, mabuti na lamang at biglang tumunog ang cellphone nito at kinailangan niyang umalis. Ngunit may kasabihang ang bagay na hindi mo makuha ang siyang mas nagiging kaakit-akit. Kaya ngayon, si Lidam ang naging pakay niya. Ngunit ang bulaklak na nahuhulog ay may nais, at ang dumadaloy na tubig ay walang balak hamampes dito. Nag-abang siya pagkatapos ng klase upang manghiram ng pera kay Lidam para bumili ng inumin. Pagbalik niya, kinuha niya ang cellphone ni Lidam at inilagay ang kanyang numero. Sinabi niya kay Lidam na tawagan siya sa susunod na gusto nitong uminom. Napakalinaw ng paanyayang makita siyang muli. Akala niya na magugustuhan yon ni Lidam. Interesado siya, ngunit hindi niya inaasahang sasabihin ng dalaga na hindi niya yun gusto. Ang nakatatandang lalaking hindi pa kailanman tinatanggihan simula pagkabata ay lalong naengganyo. Umuwi si Lidam na durog ang puso at umiiyak. Malusog siya at nabuhay ng 18 taon, ngunit bigla siyang nagkaroon ng kakaibang karamdaman. Hindi niya alam kung makikita pa niya ang araw sa susunod na taon. Nang makita yun ng lobong nasa labas ng pinto, hindi niya naiwasang maalala ang tanong ng kanyang kaibigan. Alam niya kung paano alisin ang jade na lobo, ngunit bakit niya hindi ito inaalis? Lumapit ang lobo kay Lidam. Sinabi nitong gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay. Bago pa man makarik, hinawakan ng lobo ang kamay ni Lidam. Tiningnan niya ang pulang jade at ang katawan ng dalaga at natanggap niya ang sagot. Kaya sinabi niya kay Lidam na maaari na siyang bumalik at isipin na parang panaginip ang lahat. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang mukha ni Lidam. Nais niyang kunin ang Fox Jade mula sa katawan nito, ngunit natuklasan niyang nagbago na ang kulay ng jade sa loob ng katawan ng dalaga. Kaagad niyang itinigil ang pagkuha nito, ngunit ang puso ng isang taong gaya ni Lidam ay nanginginig. Naisip ng lobo na baka ang dalagang nasa harap niya ang matagal na niyang hinihintay sa loob ng 600 taon. Ang dalagang 18 taon ang nabubuhay ay nakakaranas ngayon ng pangungulit sa unang pagkakataon.
Ngunit sa totoo lang, hindi tao ang nangungulit sa kanya kundi isang lobong nabuhay ng 900 taon. Wala namang naniniwala kapag ikinukwento niya dahil iyon ang unang beses niyang maranasan ito. Kaya wala siyang karanasan. Kaya tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi nitong may kaibigan siyang nakatira kasama ang isang lalaking hindi niya kadugo. Ngunit isang araw bigla na lang itong hinalikan ng lalaki. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, tumigil ito. Isang linggo pa lang silang magkakilala. At nang gusto na sana niyang umalis, bigla siyang niyakap ng lalaki. Kaya ang tanong ngayon ay anong klaseng pakana ang ginagawa ng lalaking yun? Iginiit ng kanyang matalik na kaibigan na yun ay tanda ng pag-ibig. Hindi alam ng lalaking tinutukoy niya na sa isip nito ay punuin ng mga tanong. Nang marinig ito ng kanyang kaibigang lobo at balak na itong ilabas, biglang nagbago ang kulay ng perlas ng lobo mula asul at mabilis na bumalik sa pula. Nagtaka ang lobo kung bakit hindi ito katulad ng nangyari sa kanya noong panahong yun. Itinanong ng lobo kung ano ang kalagayan niya noon. Sinabi niya na agad nagbago ng kulay ang jade ng lobo dahil normal na tao na siya ngayon. At ngayon ay hindi maintindihan ng lobo kung nais ba nitong bawiin ang jade o hindi. Sinuri ng kanyang kaibigan para sa kanya na baka yun na ang huling pagkakataon niya. Hindi alam ni Lidam na sa oras na yun ay naaalala rin siya ng nakatatanda. Nais ng nakatatanda na manghiram ng pera noon upang makipagkita kay Lidam. Diretsyong sinabi ni Lidam na wala siyang oras. Umabot sa sukdulan ng pagiging makulat ng nakatatanda at tinanong kung ano ba ang pinagkakaabalahan niya. Hindi inaasahan, sinabi ni Lidam na siya ay naglilinis ng kasilyas. Tinanong pa niya kung may alam ba itong paraan kung paano magtanggal ng bars sa kasilyas. Lalo lamang nitong naisip na medyo kawili-wili si Lidam. Sa katotohanan, siya ay talagang naglilinis ng kasilyas. Ayaw niyang makita ng lobo ang mukha niyang nahihiya. Sa oras na yun ay tumawag ang nakatatanda upang turuan siya. Una, isara ng mahigpit ang kasilyas at e-flush. Pagkatapos makita ang umbok sa gitna ng bag, dagdagan pa ng kaunting puwersa, at tuning ang maririnig niya ang tunog ng pag-flush. Masigla niyang kinuha ang telepono upang magpasalamat sa nakatatanda. Binigyan pa niya ng palayaw ang nakatatanda bilang toilet fairy. Una, nagpasalamat ang nakatatanda sa palayaw na ibinigay niya. Pagkatapos batay sa pangalan ng pasasalamat, nais ng nakatatanda na imbitahan siya ni Lidam sa isang pagkain. Nang marinig yun ni Lidam ay agad siyang pumayag. Pinatunayan ang katotohanan na imposible talagang manligaw nang walang kaunting galing. Sa gabi, sinimulan ng lobo na suyuin si Lidam. Binili niya ang paboritong pizza ni Lidam. Maging marahan niyang tinanong si Lidam kung sapat na ba ang kanyang nakain. Kung hindi pa sapat, siya mismo ang pupunta sa kusina upang magluto. Biglang nalito si Lidam sa kanyang kabaitan. Sa sandaling yun ay hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng matalik na kaibigan ng lobo. Tiyak na nagpapakita ng pag-ibig ang lalaki. Bagaman agad niyang sinabi na imposible yun, siya pa rin ang kusang nagtanong sa lobo ng salitang mahal. Nataranta ang lobo at hindi alam kung paano sasagutin. Itinuloy ni Lidam ang pagtatanong kagabi ng, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ng lobo na sa simula ay talagang nais niyang bitawan siya at hayaan siyang umalis, ngunit naisip niyang kung bibitawan niya ito, siya na lamang ang haharap sa lahat at magiging magulo ang kanyang isipan. Naunawaan rin ni Lidam matapos makuha ang sagot kaya itinuring na lamang niyang tapos na yon. Ngunit umaasa pa rin siya na sa hinaharap ay makukontrol nito ang sarili at hindi gagawa ng malalabong kilos na madaling magdulot ng maling akala sa iba. Agad noinig ang hiya ng lobo. Sinabi nitong nais lang niyang tingnan kung responsable ba siya para sa sarili. Palihim na naisip ni Lidam na talagang hindi nauunawaan ng mga tao ang mundo ng mga lobo. Sa katotohanan, nakikinig ang lobo sa sinabi ng kaibigan dahil nagbago ng kulay ang jade ng lobo sa kanyang katawan, kaya agad nitong sinabihan na makipag-date kay Lidam. Ang siyam na may buntot na lobo na nabuhay ng 900 taon ay hindi inaasahan na siya ay tatanggihan, lalong nahiya sa sinabi niya. Dahil sa paglipat ni Lidam upang mag-isa ay medyo naging mapaginala ang kanyang nakababatang kapatid sa dahilan ng kanyang pag-alis. Tahimik niya itong minamasdan at tunay ngang may bagong natuklasan ang dalawa. Narinig niyang tinatawag ng kanyang kapatid ang isa pa, at ang dalawang nagsusuri ay marahil mga propesor. Ngayon ay tinatawag ng mga kabataan na ganoon. Patuloy pa ring nag-aalala ang lobo sa jade ng lobo sa loob ni Lidam. Inabot din ni Lidam ang kanyang tiyan at sinabing walang pagbabago ang jade ng lobo nitong mga nakaraang araw. Nang marinig ng matalik na kaibigan yun ay sinabi nitong baka buntis siya. Kaya napagkasunduan ng dalawa na buntis si Lidam. Sa mismong oras na yun ay inalo ng lobo si Lidam dahil nahirapan siya dahil sa jade ng lobo. Sinabi ni Lidam na ayos lang yun dahil lalabas din naman ito. Nang marinig ito ay kinumpirma ng kanyang nakatatandang kapatid na buntis siya. Agad siyang nagalit. Nang tumingin si Lidam ay alam niyang nahayag na ang lahat. Nagsimulang magtanong ang nakababatang kapatid sa lobo. Mahal mo ba ang kapatid ko? Sumagot ang lobo ng hindi, kaya kahit kasal man lang. Muli ay sumagot ang lobo ng hindi. Ang kabataang lalaking 18 taon nang nabubuhay ay ngayon lamang nakatagpo ng ganitong klaseng walang galang na lalaki.
Ngunit hindi na kayang tiisin ng kanyang kaibigan. Nakita lang niya ang lalaking may hawak na patpat at sumugod upang saktan ang lobo. Ngunit sa susunod na segundo, isang tingin lamang mula sa lobo sa kanilang dalawa ay napahinto sila sa ere. Labis na nagulat at natakot ang babae ngunit sinabi ng lobo na magpahinga lamang at ligtas niyang iuwi ang mga ito at buburahin ang kanilang alaala. Bago pa man makareact si Lidam ay agad na nawala ang dalawa. Labis na natakot si Lidam. Isa ay ang kanyang nakababatang kapatid at isa ay ang kanyang matalik na kaibigan. Agad niyang kinuha ang telepono upang tawagan siya, ngunit palaging nakapatay ang telepono. Ilang sandali ay madalas niyang makita ang bag ng kanyang kapatid, ngunit sa susunod na segundo ay nawawala rin ito. Agad umuwi si Lidam at nakita niyang dinala ng kanyang kapatid ang buong grupo ng mga tao sa bahay upang maglaro. Tinanong pa siya ng kanyang nakababatang kapatid kung ano ang ginawa niya pagdating sa bahay. Nang makita niyang nawala ang backpack, talagang umuwi na ito. Bukod pa rito, wala talagang alam ang kanyang nakababatang kapatid tungkol sa mga kakagawang pangyayari. Kaya si Lidam ay agad gumawa ng dahilan na kukunin lamang niya ang kanyang mga gamit, saka agad na umalis. Hindi niya inasahan na sasabihin ng kapatid na bumalik siya agad pagkatapos kunin ang kanyang gamit. Paglabas niya ng bahay, hindi mapigilan ni Lidam na handgun kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng fox na yon. Hindi niya alam na sa sandaling yon, ang fox ay pinagtatawanan ng kanyang kaibigan na nabuhay ng 900 taon. Maging isang babae man ay hindi niya kayang hawakan, kaya ipinakita agad ng kanyang kasama sa kanya ang ilang teknik. Sa 21 siglo, hindi na tayo umaasa sa matatamis na salita, kundi dapat umasa sa praktikal na mga kilos. Sa totoo lang, sa pagtupad sa lahat ng hiling nito, iniisip niya kung ano ba ang iniisip at ikinababahala ng babae. Pero hindi niya inaasahan, na pagbalik ni Lidam, kusang sinabi nito na may nais siyang itanong. Inisip ng fox na dumating na ang kanyang pagkakataon. Ngunit sa sumunod na sandali, ang alok ng tulong ni Lidam ay agad niyang hindi inasahan. Ang senior na ito ay isang napakahusay na stalker, lagi siyang lumilitaw sa harap ni Lidam sa loob ng 12 oras na araw. Maaari siyang lumitaw sa harap niya nang hindi bababa sa 20 beses, at sa natitirang oras ay nagpapadala siya ng mga mensahe para magyaya ng date. Lubos na nauunawaan ni Lidam kung gaano kakapal ang mukha ng binatang ito, na hindi niya mapigil ang maisip na parang ganito rin siya noon. Hindi niya alam na ginagawa lamang yun ng senior dahil nakipagpustahan siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi magawa ng babaeng ito ang kahit ano sa hotboy ng paaralan, kaya para lamang patunayan na kaya niya, ipupusta nila si Lidam sa halagang 100,000 won. Hindi na kinaya ni Lidam ang sobrang kapal ng mukha ng senior. Kaya nagsimula siyang makipag-usap sa fox. Ikinwento niya sa paos na tinig ang kanyang sitwasyon. Nang marinig ng fox na ang layunin ni Lidam ay biguin ng senior, at higit sa lahat, para hindi na siya lapitan pa nito, nagsimula silang magpanggap na nagde-date. Nais nilang malaman mula rito kung aling panig ni Lidam ang pinakaayaw ng iba. Ngunit ang ayos na yon ay nagpanganga kay Lidam. Sa sumunod na sandali, sinimulan ng fox na tulungan siyang suriin ang kanyang pananamit. Noong nakaraan ay naka-t-shirt siyang may larawan ng aso. Ang suot na yon ay tila medyo laos, ngunit epektibo. Sinabi ni Lidam na maganda itong ideya, saka tinuruan siyang kumain ng labis upang mainis at neighboringan ang kabila. Sinabi pa niyang nung huli niya itong makita ay kumakain ito ng black bean noodles na halos puno ang bibig, isang bagay na talagang kinaiinisan ng iba. Habang nakikinig si Lidam, lalo lamang siyang nainis. Ngunit ang hindi maingat na fox ay patuloy pa ring nagsalita ng masigla, at sinabi pa niyang nung nakaraan ay narinig niyang nagsasalita ito ng marumi sa telepono kasama ang mga kaibigan. Kung sasabihin niya yon sa harap ng senior, kalahati ng kanyang pagod ay matitipid. Pagkatapos pakinggan ang lahat, naramdaman ni Lidam na hindi na niya kailangang magsikap ng sobra. Ayos na maging siya araw-araw. At habang aalis na sana sila, tumawag muli ang senior. Ngunit pagsagot niya sa telepono, napansin niyang maingay ang kabilang linya. Makalipas ang 2 segundo, lumitaw na ang senior sa likod niya. Agad siyang hinila pabalik ng fox. Nagpabilis ito ng tibok ng puso ni Lidam nang hindi niya maipaliwanag. Kaagad niyang inilayo ang sarili sa fox. Ngunit ang mga mata ng fox ay hindi kumalas sa senior. Nang makita ito ni Lidam, agad niya itong ipinakilala. Sa kahit anong mangyari, hindi niya maipapakilala ang taong ito bilang isang fox, kaya ipinakilala niya itong isang taong bigla niyang nakilala. Ngunit hindi yun pinansin ng senior. Inanyayahan pa nga niya si Lidam na manood ng sine kinabukasan. Nakita yun ng fox at hindi natuwa. Ngunit bago umalis ang senior, hinaplos pa nito ang ulo ni Lidam at saka tumingin sa fox ng may pang-uuyam. Saka siya umalis. Pero miserable si Lidam. Ang senior na yun ay ipinanganak sa Year of the Tiger. Tiningnan ito ng fox na parabang nais niya itong lamunin. Dumating ang araw ng date, ngunit hindi maganda ang panahon. Pagkatapos manood ng sine, nagsimulang umulan. Nais pang magpakitang gilas ng senior. Ngunit napagtanto niyang kinuha ng kanyang kapatid ang lahat ng pera sa kanyang pataka. Kaya nahihiya niyang tinanong si Lidam kung ano ang dapat gawin. Nagbigay ng zenya si Lidam na sundan siya.
Tiyak na ihahatid niya ito pauwi. Ngunit dahil dito, nabura ang lahat ng pangit na ipinakita niya dati. May kakaibang pakiramdam na umusbong sa puso ng senyor. Ang mayamang lalaking ito ay hindi pa kailanman sumasakay ng bus. Ang unang beses niyang sumakay ng bus, matapos siyang ihatid ni Lidam, hindi nito mapigil ang maging masaya. Ngayon ay ipinakita niya ang lahat ng klase ng kapangitan. Tiyak na kamumuhian na siya ng senyor. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pangit na asal ay naging cute sa paningin ng senyor. Ang babaeng nabuhay 600 taon na ang nakalipas ay unang pumunta sa paaralan, ngunit nakalimutang magsuot ng uniforme, na naging dahilan para maging sentro siya ng pansin. Ngunit ang una niyang ginawa pagdating sa paaralan ay ang makipagkaibigan kay Lidam. Masiglang binati ng T-girl si Lidam, ngunit hindi niya inasahan na ang pagiging magiliw nito ay nauwi sa palagi nitong pagtitig kay Lidam. Dahil dito, halos tumindig ang balahibo sa buong katawan ni Lidam. Hindi niya inasahan na sa malayo ay may isa pang taong nakatingin din kay Lidam. Kaya pala dahil isa itong fox na nakatira sa kanila. Nang marinig niyang nais pumasok sa paaralan ng kanyang kaibigang fox, pumayag siyang tulungan nitong ayusin yun. Ngunit bilang isang tusoong fox, alam niya syempre ang iniisip ng isa pang fox. Ngayon si Lidam ay sobrang maingat sa kanyang pananamit. Sinabi niya na may nakatakda siyang pagkikita ngayong gabi kaya umuwi siya ng gabi na. Kahit sa panlabas ay mukha siyang walang pakialam, sa oras na umalis si Lidam ay tila sinamahan siya ng isip ng lobo. Sa unang araw ng pagpasok ng babaeng lobo sa paaralan, nagbigay ang propesor ng praktikal na karanasan, 2 tao bawat grupo, at kailangang tapusin ang temang may kinalaman sa pag-ibig ngayong katapusan ng linggo. Pagkatapos nito, bawat isa ay magsusulat ng ulat na parang thesis. Nakatakda na ang listahan ng mga grupo. Biglang nakakita ang lalaki ng pangalang hindi pamilyar. Baka ito ay bagong kakilala. Nakita lamang ang babaeng lobo na masayang bumabati sa kanya. Sumunod ay si Lidam naman ang tumingin. Laking gulat niya nakagrupo niya ang nakatatanda. Pakiramdam niya ay malapit na siyang pumunta sa kabilang daigdig. Ngunit nang makita ng nakatatanda ay labis itong natuwa, na para bang tinulungan siya ng langit. Sa umaga ng kanilang pagkikita, biglang nakaramdam si Lidam ng pananakit ng tiyan. Binuksan niya ang kalendaryo sa kanyang telepono at natuklasan na ngayon ay panahon ng kanyang pagreregla. Kaya sinabi niya sa lobo na wala siyang lakas ngayong araw. Bumalik siya sa kanyang silid muna. Nagtanong ang lobo kung ano ang nangyari at kung siya ba ay may sakit. Tinamad si Lidam na magpaliwanag kaya bumalik na lamang siya sa silid upang magpahinga. Magdamag na nagbasa ng libro ang lobo ngunit sa katotohanan ay walang kahit isang pahina ang naikot. Hindi niya tinigilan ang pagtingin sa orasan. Hindi na niya mapigilan ang sarili kaya tumakbo siya patungo sa silid nito. Nagtanong siya kung gusto ba nitong bumili ng gamot. Nakita niyang mahina ang reaksyon ni Lidam kaya nagtanong ng may pag-aalala kung may lagnat siya. Tiningnan siya ni Lidam at dahil sa pagreregla ay hindi gagaling sa pag-inom ng gamot. Tila agad na naunawaan ng lobo. Sinabi nitong maghahanda siya ng mainit na tubig para sa kanya. Agad siyang lumabas ng silid at naghanda talaga ng mesa na puno ng masasarap na pagkain para sa kanya. Mukhang epektibo ang paraan na yon. Matapos kumain ay gama ng malaki ang tiyan ni Lidam. Maraming sintomas ang nalulunasan ngunit ang ugat ng problema ay hindi pa rin nawawala. Nang magising siya ay umaga na. Naisip niyang ang araw ng pagkawala ng strawberry ay hindi agad mawawala at mangangailangan pa ng ilang araw. Bigla niyang naisip na kung sa araw ng pagreregla ay mahahawakan niya ang taong ipinanganak sa taon ng tigre, tiyak na magiging anibersaryo ng kanyang kamatayan yon. Ngunit linggo ngayon at wala ng ibang paraan. Kailangang tapusin ang kursong may kinalaman sa pag-ibig na ipinagawa ng propesor. Nagtanong ang lobo kung saan pupunta si Lidam. Walang magawa ay sinabi ni Lidam na kailangan niyang tapusin ang kursong may kinalaman sa pag-ibig kasama ang nakatatanda na ipinanganak sa taon ng tigre. Nakikita ng lobo na mahina si Lidam kaya hindi niya kayanang hayaang umalis ito. Tinawag niya si Lidam pabalik at sinabi na may paraan siya upang matulungan itong hindi na personal na lumabas. Nagtanong si Lidam kung ayos lang yun. Nakita niyang naganyong si Lidam ang lobo. Sinabi nitong magpahinga na lamang si Lidam sa bahay at siya na ang makikipagkita sa halip. Sinabi pa nitong magpahinga siya ng maayos ngunit hindi ba niya alam na maaaring peke ang anyo ngunit hindi ang ugali. Dumating ang peking Lidam sa napagkasundo ang lugar. Ngunit tila may nakikita siyang kakaiba. Katulad ng marami pang magkasintahan, ang unang ginagawa sa pagkikita ay kumain. Ngunit ugali ng lobo na laging magpakita ng labis na galang. Ang kilos na ito ay lalo lamang nakapagpalito sa nakatatanda. Kahit na mukhang mahinhin at maganda, hindi may tatama ang tingin na may mali. Ang babaeng lobo ay nakikipagkita kay Jia Jin. Naghahanda silang manood ng sine upang tapusin ang kanilang kurso. Bigla niyang nakita si Lidam at ang nakatatanda sa pintuan ng sinehan. Nang makita ni Jia Jin si Lidam ay labis itong natuwa. Agad itong sumugod patungo kay Lidam gaya ng nakasanayan. Ngunit hindi kalayuan ay naroon ang babaeng lobo. Sa isang tingin ay napagtanto niyang hindi si Lidam yun. Ito ang unang pagkakataon na nangyari sa lobong nabuhay ng 900 taon.
Ang babaeng lobo na nasa tabi lang ay nakatayo at nanunood na parang isang magandang palabas. Kung ito ang unang pagkakataon na sinundo ng lobo si Lidam mula sa paaralan, mag-iingat siya at hindi nakakalimutang maglatag ng sapin para hindi siya ginawin sa upuan. Lahat ay handa na at naghihintay na lamang sa pangunahing tauhan. Hindi nagtagal at may kumatok sa pinto ng kanyang sasakyan. Inakala ng lobo na si Lidam yun ngunit hindi pala, kundi ang kanyang kaibigan. Walang pakundangan ay pumasok ito diretso at umupo. Ginamit pa nito ang tuwalya na inihanda niya. Sa tingin ng lobo ay nahulaan ng babaeng lobo na hindi siya ang dinala nito para sunduin. Kaya pinaalala ng babaeng lobo na kung kagaya nilang siyam na buntot na lobo ay matinag, kailanman ay hindi sila magkakaroon ng magandang kamatayan. Kung sisirain nila ang mahalagang pangyayari dahil sa pansariling damdamin, wala na silang oras para umiyak. Sa ngayon ay hindi kalayuan si Lidam na naglalakad papunta sa kotse. Nakita ng lobo at sinabi sa kaibigan na huwag nang mag-aksaya ng salita at bumaba na. Ipinakita ng babaeng lobo ang isang isang mukha at tumangging umalis, ngunit nakita nilang palapit ng palapit si Lidam. Ang babaeng lobo ay patuloy na nakaupo sa pagkukunwari. Nang mabuksan ni Lidam ang pinto ay wala nang bakas ng babaeng lobo. Sa sandaling yun ay nasa tabi pa ito ng kanyang mga gamit sa pampaganda at dinala siya ng loob sa hotel. Ngunit pagharap niya, nakita niya itong nasa labas, na lubhang nagbigay sa kanya ng matinding kahihiyan. Hindi niya inakalang gagawin yun ng Fox sa kanya. Ngunit nang si Lidam na may maningning na mukha ay sumakay sa kotse ng Fox, nakita siya ng kanyang matalik na kaibigan, at naroon din ang kanyang kaibigan na si JG na halatang masama ang loob. Kahit na si Lidam ang kusang lumapit at kumausap sa kanya, hindi siya pinansin. Sinabi pa niyang wala siyang moralidad. Ikinwento niya ang lahat sa kanya, mula sa hindi ito takot mawala ng hiya, hanggang sa kwento tungkol sa kaibigan ng kaibigan nito. Sinabi rin ng kanyang dating nobya ang tungkol dito, ngunit hindi niya itinuturing ang sarili bilang kaibigan. Nagsalita lamang siya ng kalahating pangungusap saka umalis. Pagkatapos noon ay hindi niya ito pinansin ng ilang araw. Umuwi si Lidam at talagang hindi na niya kinaya, kaya tinawagan niya si Jae-jin. Sinabi ni Ahi na ipapaliwanag niya ang lahat ng malinaw sa isang pagkakataon. Ngunit hindi niya inaasahan na ibababa agad ng kaibigan ang tawag. Nagalit si Lidam at napasigaw ng malakas, dahilan para magulat ng bahagya ang Fox sa labas. At saka ito lumitaw sa tunay nitong anyo. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tanungin si Lidam kung ang Jade Fox sa kanyang tiyan ay nagbibigay ba sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Nang banggitin ang usaping ito, syempre nagreklamo si Lidam. Hiniling niyang humanap ito ng paraan para mailabas ang Jade Fox, habang tinitingnan niya ang Fox na hindi nagsasalita. Tinanong ni Lidam kung bakit hindi pa niya ito natatagpuan. Sumagot ang Fox na oo, hindi ko pa natatagpuan. Sa katunayan, nagsisinungaling siya. Maliwanag na may paraan, ngunit hindi niya yun binanggit. Sa oras na yun ay masama rin ang loob ni Jae-jin. Narinig niya ang kaklase sa tabi niya na nagsasabing sa pagkakataong ito ay malaki ang lugi ng senior. Sino ba ang nag-utos sa kanyang magyabang? Sinabi rin nilang ang mga taong katulad ni Lidam ay madaling lokohin. Ngayon ay umamin siya ng talo at kusap ang isinuko ang 100,000 won. Nang marinig yun ay hindi na nakapagpigil si Jae-jin kaya nilapitan niya ang senior at walang pakundangang hinawakan ang kwelyo nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung inilagay ba ng senior si Lidam sa isang pastahan kasama ang iba. Ang sagot ng senior ay malinaw na pag-amin, kaya sumuko ito. Hiningi ko na huwag mong sabihin kay Lidam, ngunit ang sagot ni Jae-jin ay, hindi ko sasabihin kay Lidam. Ayaw mo kayang masaktan si Lidam, ngunit hindi naman bingi si Lidam sa ingay na yon. Totoong mahal ng senior si Lidam. Nais niyang mapanatili si Lidam. Sinabi ni Lidam na tigilan na niya ang pag-aksaya ng oras. Ituring na lamang itong biro. Taos pusong humingi ng tawad ang senior at umaasang hindi siya magagalit. Sa sandaling yun, dumating ang dalawang matatalik niyang kaibigan para hanapin siya. Ang kanilang mga mata ay puno ng puot laban sa senior, saka hinila nila si Lidam palayo. Ngunit hindi pa natatapos, sunod-sunod pa ang mga pangyayari. Kamakailan, marami ang balitang may mga taong madalas na nawawala. At nang matagpuan, tinanggal na ang kanilang mga internal organs. Napansin ng Fox Girl na may kakaiba. Kaya agad niyang tinawagan ng Fox upang sabihin ang mga kasong ito ay hindi gawa ng tao. Pagkababa ng Fox ng telepono, nakaramdam siya ng masamang kutob. Nagbasa ng libro ang Fox ng gabi at nakalimutang isara ang mga kurtina ng bintana, kaya nakita niyang may pasang nakatingin sa kanya sa labas. Ngunit pagbalik ni Lidam, wala itong ugali ng pagsasara ng kurtina. Hindi niya alam na natititigan na siya ng pasang yun mula sa labas. Biglang nakaramdam ang Fox ng kakaibang premonition. Sa sandaling yun, napagtanto ng pusa na nanganganib ito, kaya agad itong umalis. Ngunit habang papalayong tumatakbo, nagbagong anyo ito bilang tao. Nang habulin ng Fox, nawala na ang misteryosong nilalang. Kaya naalala niya ang sinabi ng babaeng Fox. Ang mga taong nawawala kamakailan ay tinanggalan ng laman loob. Malaki ang posibilidad na hindi ito gawa ng tao.
Kaya kinabukasan, nang pumasok si Lidam sa paaralan, dumaikit sa kanya ang Fox Girl at ayaw maghiwalay. Kahit sa klase, hindi matanggal ng Fox Girl ang tingin kay Lidam. Hindi alam ni Lidam kung nakainom ba ng maling gamot ang Fox Girl. Hindi niya alam kung humingi ba ng tulong ang isa pang Fox sa kanya. Ang Fox na nabuhay ng 600 taon ay ngayon lamang nagsalita upang humingi ng tulong dahil sa kanya. Palihim na naisip ng babaeng Fox na may panahon pala na ang isang matandang tulad niya ay aabot sa puntong hihingi siya ng tulong nito. Kaya't bahagya niyang sinabi na sisikapin niyang protektahan si Lidam. Ngunit ang dedikasyong ipinakita niya ay medyo sobra. Nakita niya ang isang kamay na biglang umabot kay Lidam. Tiningnan niyo ng Fox Girl at agad na hinawakan ang kamay. Napasigaw sa sakit si Jae-jin. Lalo lamang nakaramdam ng kalituhan si Lidam. Ngunit ang mas kakaibang pangyayari ay sunod na dumating. Pumunta siya ng mag-isa sa silid-aklatan upang hiramin ang mga libro. Pagharap niya, nabangga niya ang isang tao, at kusa nitong pinulot ang libro para sa kanya. Ngunit sinabi rin ng lalaki na mag-ingat. Ngunit ang tatlong salitang yon ay nagdulot ng takot kay Lidam. Biglang tinawag siya ng Fox mula sa likuran. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya. Sinabi lamang ni Lidam na nabangga siya sa isang tao. At sa isang iglap, nawala ang taong yun. Inisip niyang hindi naman mahalaga, kaya hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Hindi niya inaasahan na muli pa silang magkikita. Ngunit nang dumaan si Lidam sa isang flower shop, bigla niyang nakita ang babaeng nasa loob. Hindi niya maiwasang maalala ang isang larawan ng lobo na nakita niya sa isang libro. Inamin din ng lobo na ito ang kanyang unang pag-ibig. Kahit na ito ay dating minahal mula 500 taon na ang nakalipas, nakaramdam pa rin ng kaunting selos si Lidam. Ngayon, nang makita niya ang isang taong kahawig ng nasa larawan, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Sa sandaling yun, dumating ang lobo. Nang magkatinginan sila, tila may kumislap na damdamin sa kanilang mga mata. Hinila ni Lidam ang kamay niya at sinabi na gusto niyang umuwi. Ngunit sinabi ng lobo na umuwi na muna siya, at siya ay susunod agad. Ngunit si Lidam ay dumiretso lamang sa lawa. Pumasok agad ang lobo sa tindahan ng bulaklak. Sa isang tingin ay nabatid na niya na ginagamit lamang ng kausap ang mukhang yun upang lumapit sa kanya. Marahil dahil nais nitong agawin ang kanyang batong jade na lobo. Hindi na nagkunwari ang babae. Nawala ang bulaklak sa kanyang kamay at sinabi nito na dahil wala sa kanya ang batong jade, ito ay nawala rin. May kutob ba ang lobo? Dahil dito ay agad siyang bumalik sa kanilang tahanan at dinala si Lidam pabalik. Kahit hindi niya binanggit ang pangyayari sa tindahan ng bulaklak, sinabi niya na ang kanyang unang pag-ibig ay matagal nang nakaraan. Ngayon, ang nais lamang niya ay protektahan si Lidam. Naging mas panatag ang damdamin ni Lidam, ngunit hindi niya alam na may paparating na panganib. Araw-araw siyang sinusundo ng lobo. Ngunit dahil paparating na ang pagsusulit, kailangan ni Lidam na mag-aral ng husto at maghanap ng mga dokumento. Tila may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Hindi mapakali ang lobo habang nasa kotse at nais hanapin si Lidam. Bigla siyang nakatanggap ng tawag bago mamatay ang kapitan, sinabi nitong pamilyar ang mukha ng mamamatay tao. Napatitig ang lobo sa salamin ng sasakyan. Maaaring kaya ng mamamatay tao na magbagong anyo katulad niya? Sa oras na yun, natagpuan ni Lidam ang lobong pumunta sa silid-aklatan upang hanapin siya. Lubos siyang natuwa at tinanong kung bakit siya nagmamadaling pumunta roon. Sinabi ng lobo na gusto lamang niyang tingnan kung kumusta siya. Pagkatapos ay tumingin ito sa tiyan ni Lidam. Nang makita ang pulang liwanag, ngumiti siya na tila sabik. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Biglang nahulog ang mga libro mula sa estante. Paglingon ni Lidam, nawala na ang lobo. Hindi niya alam na ang lalaking nakita niya ay masamang espiritu na nag-anyong lobo. Sinamantala ng totoong lobo ang pagkakataon upang hindi ito makawala. Hinawakan niya sa leeg ang masamang espiritu at sa isang iglap ay naglaho ito sa kanyang harapan. Ngunit kabaligtaran ay nakaramdam siya ng takot. Lumitaw ang Diyos ng bundok na may kapangyarihang mamahala sa lahat. Pinaalala nito sa kanya at umaasa na hindi siya magiging katulad ng babaeng yun sa huli. Umaasa rin itong ituring niya si Lidam bilang huling depensa upang maging ganap na tao ng maayos. Kinabukasan, inimbitahan ng lobo si Lidam na maglakbay. Nagtaka si Lidam at sinabi na dati, kapag binanggit niya ang paglalakbay, palaging tumatanggi ang lobo. Bakit iba ngayon? Sinabi ng lobo na malinaw na ang kanyang isip ngayon. Lubos na natuwa si Lidam na hindi alam na may ibang layunin ang lobo. Sa biyahe, nagkuha sila ng magagandang litrato. Naglakad din sila sa lupa ng mga kahilingan. Nagsimula ring magdasal para sa sarili si Lidam, gaano man ang hiling ng lobo. Ngunit hindi nagtagal ay iiyak siya ng masidhing-masidhi. Naglakad sila hanggang sa gabi at ang tagpong yun ay lalo pang naging romantiko. Iminungkahi ni Lidam na bumalik sila dito sa susunod na taon. Sandaling natigilan ang lobo bago sinabi na niloko niya siya. Mula pa noong simula ay alam na niyang paano kunin ang perlas. Ngunit dahil sa kanyang makasariling hanggarang maging tao, kailangan niya ang esensya ni Lidam upang pagyamanin ang perlas, kaya hindi niya ito kinuha noon. Ngayon, gusto na niyang tapusin ang lahat.
Pagkatapos magising ni Lidam ay mawawala ang lahat ng alaala ng panahong yun. Pagkasabi nito ay lumapit siya kay Lidam at kinuha ang kanyang batong jade na lobo mula rito. Bumuhos ang luha ng matinding kirot mula kay Lidam. Nang magising siya ay bumalik siya sa dati niyang buhay. Ngunit sa daan papuntang paaralan ay biglang sumagi sa isip niya ang isang pamilyar na figura. Bakit niya pinaalala sa isip niya? Makalipas ang ilang sandali ay napaupo siya sa lupa at umiyak ng mapait. Dumating ang nakatatanda at nagtaka kung ano ang nangyari. Maingat siyang nagtanong kung may nararamdaman ba siyang hindi maganda. Sinabihan niya si Lidam na umupo at magpahinga. Ngunit nakita ng nakatatanda ang anyo ni Lidam na umiiyak ng may matinding sakit. Sa sandaling yun ay nakaramdam siya ng kaunting saya sapagkat hindi na siya tinatanggihan ni Lidam gaya ng dati. Ngunit napakalapit na ng agwat sa pagitan ng dalawa. Ang babaeng lobo na dumaan ay nakakita nito. Nagtaka siya kung bakit napakalapit ni Lidam sa taong ipinanganak sa taon ng tigre. Isa lamang ang pumasok sa isip niya. Ngunit sa sandaling yun, ang isipan ng lobo ay puno ng larawan ni Lidam. Lumapit ang babaeng lobo at nagtanong kung may nagawa ba siya na kanyang pinagsisisihan. Tinanong ng lobo kung nakita na niya si Lidam. Ipinaalala ng babaeng fox sa kanya kung napagpasyahan na ba niyang panatilihin ang jade fox sa katawan ni Lidam upang mapangalagaan ito. Kaya hindi na sana siya dapat nagpadala sa anumang damdamin. Ngayon na sumuko na siya, dapat humanap siya ng susunod na target dahil malapit nang matapos ang kanyang oras. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi nito binubura ang mga alaala ni Lidam. Ngunit sinabi ng fox na binura na niya ang mga alaalang may kinalaman sa kanya. Nagsimula nang magduda ang babaeng fox na humihina na ang mahika nito. Hindi nagtagal, ang bughaw na langit ay biglang umulan. Napabuntong hininga si Lidam. Tulad ng inaasahan, saan man siya pumunta ay sinusundan siya ng kamalasan. Sa sandaling yun ay may payong na lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang lumingon siya ay nakita niyang ang fox pala yun. Kaya hindi na siya nagsalita at lumabas siya mula sa ilalim ng payong. Tinawag siya ng fox at sinabing umuulan sa labas kaya dapat niyang dalhin ang payong. Ngunit sagot ni Lidam ay bakit niya kailangang hawakan ang payong ng isang estranghero. Isang pangungusap mula sa isang estranghero na nagdulot ng hapdi sa puso ng fox. Ngunit hindi naman yun ang nais niyang mangyari. Hindi lang niya inaasahan na magiging mabilis ang pagkalat ng balita. Ngayong araw ay may darating na bagong batang propesor. Ang taong yun ay isang fox. Maliwanag na narito siya dahil kay Lidam. Ngunit ang kanyang aura ay agad nakaakit ng maraming babaeng estudyante. Tanging si Lidam lamang ang nakapansin na hindi magandang pangitain ang pagdating niya. Ngunit natatakot si Yu sa maaaring kaharapin ni Yu. Nagkita rin sila sa elevator. Ngunit wala siyang nagawa kundi sumakay. Napakakaiba ng atmosphere sa loob ng elevator. Sa oras na yun ay tinanong ng senior si Lidam kung pumili na ba siya ng araw para sa huling hapunan na napag-usapan nila. Hindi nagsalita ang fox, ngunit narinig nila ang lahat. Bago pa man makasagot si Lidam, tinanong na ng senior kung maaari na bang ngayong araw. Sa sandaling yun ay umuga ang elevator at instinktibong sinalo siya ng dalawang tao. Tiningnan ni Lidam ang fox at agad niya itong itinulak palayo. Sa halip ay pinasalamatan niya ang senior sa pagtulong kaya hindi mapakali ang puso ng fox. Paglabas nila ng elevator, sinamantala ng senior ang pagkakataong sundan si Lidam. Ngunit sadyang dinala siya ni Lidam sa isang liblib na lugar upang sabihin ang text message tungkol sa hapunan ay hindi mula sa kanya. At pinaghinalaan niya ring ganoon din ng senior. Nakita raw ng senior na masama ang pakiramdam ni Lidam noong araw na yun at gusto sana niyang magpadala ng mensahe upang i-comfort siya. Ngunit matapos pag-isipan, at dahil hindi niya alam kung paano ito isusulat, biglang inagaw ng malikot niyang nakababatang kapatid ang kanyang telepono. Nadiskubre ng nakababatang kapatid na nakikipag-text ang kuya niya sa isang babae. Dahil sa kalikutan ng kapatid, nang mabawi ng kuya ang telepono, nakita niyang ang kapatid niya pala ang nagpadala ng mensaheng nag-aya kay Lidam para sa hapunan, pati ang pagsasabing, walang pinagkaiba ang tumanggi ng 100 beses at tumanggi ng 101 beses. Totoo nga, habang kumakain si Lidam, nakita niya ang mensahe mula sa senior, kaya hindi naiwasang mapabuntong hininga ang nakababatang kapatid na kasama niya. Ang ate niya na ganito na ang hitsura ay mayroon pa ring nanliligaw, kaya inagaw ng kapatid ang telepono at nakipaglaro. Nang makita niyang sumagot si Lidam, labis siyang natuwa, dahil pinatunayan nitong interesado rin ang kabilang panig. Sa kabilang banda, labis ang tuwa ng senior, at gusto pa niyang gantimpalaan ang malikot niyang kapatid. Ngunit hindi niya inaasahang madidismaya siya. Mula kay Lidam nalaman niyang mayroon na itong ibang gusto. Kumabog ang puso ng senior. Hindi nila alam na narinig yun ng fox sa labas ng pinto. Palihim niyang inisip na mayroon na pala siyang gusto. Pagpasok nila sa klase, palagi siyang tinitingnan ng senior. Palihim niyang iniisip kung sino ang taong yun, ngunit sa nakikita niya, si Jaejin lamang ang laging malapit kay Lidam. Posible bang ang gusto ni Lidam ay si Jaejin? Kaya naman, hindi katakatakang hindi ito karapat-dapat para sa kanya. Mas higit naman siya kaysa dito. Ngunit habang nag-lecture ang fox sa harap, bigla niyang nakita ang masayang anyo ni Lidam at Jaejin, kaya napahintuin siya.
Pareho sila ng iniisip ng senyor na ang gusto ni Lidam ay si Jae-jin. Kaya pag-uwi ng senyor, ipinakita niya sa kanyang kapatid ang litrato ni Jae-jin at tinanong kung sino sa kanilang dalawa ang mas gwapo. Pagkakita ng kapatid ay inamin nito ng tapat na mas gwapo nga si Haedo. Dahil doon ay agad nang ngumiti ang senyor, saka naglabas ng pera, at sinabing bumili ito ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay nagmukha siyang labis na nasisiyahan habang nakatingin sa salamin at sinabing talagang napakagwapo niya. Sa mga sandaling yon, si Lidam naman ay umiinom ng alak upang pakalmayin ang kalungkutan kasama si Jae-jin. Ngunit hindi niya inaasahang napakahina ng katawan ni Jae-jin. Sa bawat pagkakataon ay kailangan niyang buhatin ito pauwi. Pagkatapos ng pagkadulas, bigla itong tumakbo ng parang baliw, at bumangga pa sa isang nakaparadang kotse. Nang makita yun ni Lidam ay halos mamatay siya sa gulat. Nabasag ang salamin ng ibang tao, kaya agad niyang hinila si Jae-jin upang ayusin ang kaguluhan. Biglang bumaba mula sa kotse ang isang babaeng fox. Bago pa makapag-react si Lidam, isa pang tao ang bumaba mula sa kotse, dahilan upang hindi malaman ni Lidam kung ano ang sasabihin, kaya mabilis niyang ainalalayan si Jae-jin paalis. Habang nais nang umakyat ng lobo upang tumulong, itinulak siya ni Lidam at sinabing kaya niya itong gawin mag-isa. Humingi rin siya ng paumanhin sa babaeng lobo dahil sa pagkasira ng kotse at nangakong babayaran niya ito. Kinabukasan, nagdaos ang paaralan ng picnic kung saan umupo ang babaeng lobo sa tabi ni Lidam. Naalala ni Lidam ang eksenang bumaba ang lobo mula sa kanyang kotse sa kalagitnaan ng gabi. Hindi niya naramdaman na may anumang peke, ngunit pagkadating nila ay handa nang ipahayag ng nakatatanda ang pag-ibig kay Lidam. Dumating si Jae-jin at pinutol ang sandaling yun. Tinanong ng nakatatanda kung siya ay isang normal na tao at bakit lagi siyang nasa paligid ni Lidam. May pagkapot din si Jae-jin sa kanya. Nagsimulang magtalo ang dalawa at ito ay madalas nakikita ng babaeng lobo. Nakaramdam siya ng simpatsya para sa lobo at di nagtagal ay nakatanggap ang lobo ng litrato ng dalawang lalaking nagtatalo habang nakatingin sa mga mata ni Lidam. Nagpa siya ang lobo na personal na makipaglaban, tiningnan lamang ng lalaki ang litrato ng babae at saka binigkas ang isang orasayon sa litrato. Sa susunod na sandali, lumapit ang babae sa kanya ngunit hindi inaasahan na mabilis na lumapit ang lobo sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang mukha nito at hinalikan. Natural na tumugon si Lidam. Sa sandaling yun, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata at naging marahas ang kanyang mga kilos. Napagtanto ni Lidam na may mali at agad siyang nagpahinto. Noon lamang muling bumalik sa katinoan ang lobo. Pagtingin niya kay Lidam, naalala niya ang sinabi ng babaeng lobo nang siya ay magtatangkang maging tao. Ang pinakananais ay ang esensya, at ang damdaming yun ay hindi pag-ibig kundi gutom. Hinahanap niya ang babaeng lobo upang malaman kung paano ito makontrol. Sinabi ng babaeng lobo na simple lamang, huwag makipag-ugnayan. Hindi makapagsalita ang lobo dahil hindi naging madali para sa kanya na makasama si Lidam. Makalipas ng mas mababa sa isang araw ay muling nangyari ito. Pag-uwi ni Lidam ay namumula pa ang kanyang pisngi at iniisip ang halik ng lobo na nagbibigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Kinabukasan ay biglang nahilo ang lobo, malabo ang kanyang paningin at hindi niya alam kung ano ang nangyayari kaya siya ay humiga upang magpahinga. Pagdating ni Lidam sa klase ay nalaman niyang hindi maganda ang pakiramdam ng propesor at kailangan nitong magpahinga. Nabahala si Lidam at agad siyang nagtungo upang hanapin ang lobo at nakita niyang labis na mapatla ang mukha nito. Sa panaginip ay narinig ng lobo ang tumatawag sa kanyang pangalan at dahan-daang lumingon kay Lidam. Namangha siya sa kaakit-akit at nakakaantig na mga mata ni Lidam at bigla niyang naramdaman ang hindi mapigil ang pagnanais, hinila niya ito habang dahan-daang lumalapit, ngunit agad siyang bumalik sa ulirat at umiwas. Sinabihan niya si Lidam na lumabas muna. Naramdaman ng babaeng lobo ang pangyayari at agad niyang hinila palabas si Lidam. Tuwirang sinabi ni Lidam na alam niyang isa rin siyang lobo ngunit nais niya lamang malaman kung ano ang nangyari sa lobo. Sinabi ng babaeng lobo na kahit ipaliwanag niya ay hindi ito mauunawaan ng isang tao. Ngunit tiyak na hindi niya nauunawaan ang kanilang lahi. Pagdaan ni Lidam, tinanong siya ng nakatatanda kung maayos ba ang kanyang kalusugan dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita at tila pamayat siya ng 10 kilo. Hindi naman ito pinagtaka ni Lidam kaya bumalik siya upang magtimbang. Nang makita ang bilang sa timangan ay nabigla siya kung bakit nga ba siya nabawasan ng 10 kilo. Naisip niyang marahil ay nawawalan siya ng esensya. Naalala niya ang sinabi ng lobo na pinakamainam para sa kanilang dalawa na magpanatili ng distansya sa panahong ito. Medyo naunawaan niya ito ngunit ipinaliwanag ng lobo na matapos niyang mabawi ang batong jade na may esensya ay hindi pa yun sapat, at kung palagi silang magkasama ay likas niyang sisipsipin ang esensya ni Lidam na maaaring magdala ng panganib. Sa pag-iisip nito ay agad niyang tinawagan ang lobo at sinabi nitong tama siya, kailangan na nilang magpanatili ng distansya hanggang sa matagpuan ang solusyon. Bagaman labis na nalungkot ang lobo, sinabi nitong naunawaan niya. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Lidam na may isang lalaki sa likuran niya na nakatingin sa kanya at nagbigay ng lipstick na aniya ay nalaglag. Tumanggap ito si Lidam at nagtanong kung paano niya nalaman,
ngunit sinabi ng lalaki na palagi niya itong binabantayan. Nakatindig ang kakaibang damdamin kay Lidam at mas lalo siyang nagtaka dahil hindi lamang siya ang binabantayan kundi maging ang lobo ay tinarget din. Naramdaman ng lobo ang mapanganib na presensya ng lalaki. Bahagyang iwinagayway ng lalaki ang isang pulang tali na nagdurugtong sa kanilang dalawa at pagtalikod ay sinabi sa lobo na ito ang tinatawag ng tao na kapalaran. Biglang nagalit ang lobo at sinabing nakainis yun at marunong din silang kumagit gaya ng aso, ngunit bilang mga Diyos ng bundok na nangangasiwa sa pag-aasawa ng tao ay wala silang pakialam. Agad na nawala ang lalaki sa kanyang harapan ngunit hindi inaasahan ng lobo na magiging kagilahil-alas ang kapalarang ito. Biglang kinumpiska ng ama ng nakatatanda ang kanyang card at napilitan siyang humingi ng tulong sa may-ari ng milk tea shop. Maliwanag na ayaw ng may-ari na tumulong, ngunit nang makita niyang may customer na nakatitig sa nakatatandang gwapo nang hindi kumukurap ay agad niya itong sinuutan ng uniforme at tinanong kung gusto niya ng pera na kapalit ng pagtulong sa kanyang trabaho. Dahil baguhan sa trabaho, nagdadalawang isip ang nakatatanda, ngunit biglang nakita niyang hawak niya ang pulang tali at si Lidam ang dumating upang mag-apply. May seryosong mukha ang nakatatanda at sinabing dapat tanggapin siya sa trabaho. Madaling naunawaan ito ng may-ari. Ngunit sa sandaling yun ay nag-aalala ang lobo kung talagang epektibo ang pulang tali. Ipinaliwanag ng babaeng lobo na sa alamat, kapag may pulang tali sa pagitan ng lalaki at babae ay nakatakda silang umibig kahit ano pa ang mangyari. Tinanong niya kung bakit siya interesado sa pulang tali at sinabi ng lobo na nais lamang niyang putulin ito. Sa gabi, nang magkasamang kumain ng buong klase, nagmalasakit ang nakatatanda kay Lidam at sinabihan itong uminom lamang ng kaunti. Nagdulot ito ng maling akala sa katabi niyang babae na sila ay magkasintahan. Ngunit patuloy na sinasabi ni Lidam na may kasintahan siya. Naramdaman ng nakatatanda na para siyang sinakol kaya nagsimula siyang uminom upang kalimutan ang lungkot. Kahit masakit na ang kanyang ulo ay nais pa rin niyang alagaan si Lidam nang ito ay umalis. Ngunit sa sobrang sakit ng ulo ay hindi na niya ito nakayanan kaya sinabihan siya ni Lidam na alagaan ang sarili. Ngunit nang paalis na sana siya, isang pulang sinulid ang nagpahinto kay Lidam. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang bumalik upang alagaan ang senior. Tinanong niya ito kung gusto nitong tulungan niya na tawagan ng taxi, ngunit bigla itong napahilig sa kanya. Biglang bumagal ang tibok ng puso ni Lidam, ngunit nakita ito ng isang fox na hindi kalayuan. Kasunod nito, tinawag ni Lidam ang sasakyan upang tulungan ng senior, ngunit sinamantala ng senior ang pagkakataon upang hilahin ang kamay ni Lidam pabalik. Ngunit agad itong inagaw ng fox, at mabait pang isinara ang pinto para sa senior, na parabang sinasabing maaari na itong bumaba. Habang tinititigan niya ang pulang sinulid sa kamay ni Lidam, lalo siyang nababahala. Nakita rin ni Lidam ang iniisip ng fox at ipinaliwanag na nalasing lamang ang senior at huwag siyang mag-alala. Sinabi ng fox na panatag ang loob niya dahil hindi siya makitid ang isip. Kinabukasan, pumasok si Lidam sa trabaho. Tinawagan siya ng fox upang tanungin kung pagod siya, at kapag natapos ang trabaho ay sasanduan daw niya ito. Ngunit nang makita ni Lidam na ang senior ay naging katrabaho niya, mabilis niyang sinabi na kaya niyang umuwi mag-isa. Ngunit natapon ng senior ang kanyang inumin, kaya agad niyang ibinaba ang tawag upang tulungan ito. Nang ibinaba niya ang telepono, tinanong niya ang senior kung ayos lang ito. Narinig ito ng fox. Makaraan ng trabaho, tinawagan ng senior si Lidam at tinanong kung kailangan niya ng hatid. Tumanggi si Lidam, ngunit gumawa ng dahilan ang senior na mayroon daw siyang kailangang itanong tungkol sa trabaho. Pumayag si Lidam, at habang sila ay naglalakad palayo, nakita sila mula sa malayo ng fox, na lalo pang nasaktan ang kalooban. Kinagabihan, nais sanang tanungin ng fox si Lidam tungkol sa trabaho, nang biglang mawala ng kuryente sa bahay. Sa paglalakad ni Lidam, nadulas siya at natamba, at aksidenteng nahawakan ng fox. Biglang tumalon palabas ang perlas at lumipad papasok sa kanyang bibig. Nagulat ang fox at hindi alam ang gagawin. Sa isip ni Lidam, nilunok lamang ni Jade Fox ang perlas, kaya ano pa ba ang magagawa niya? Sinabi ng fox na ipikit niya ang kanyang mga mata. Ito ay palusot lamang upang mabawi ang nawalang perlas. Habang binabawi ang perlas, lalo silang naglapit. Kaya muling nagbukas ang kanilang mga puso. Sinabi ni Lidam na ang kakaibang pagkakataon ang nagdala sa kanya upang magtrabaho sa parehong lugar ng senior. Sinabi rin ng fox na ang bathalang bundok ang nagdugtong ng pulang sinulid sa pagitan niya at ng senior. Ngunit dahil nakikita na niya ang pulang sinulid, nais niya itong bunutin ngunit hindi niya magawa. Nagmamadali siyang humanap ng gunting, ngunit nadulas siya at malakas na bumagsak sa sahig. Nadaanan siya ng fox at nakita ang pagkakasugat ni Lidam, kaya agad niya itong tinulungan. Bigla siyang nanigas, at saka lumitaw ang isang lalaki na nagsabing kung paglalaroan niya ang itinakdang kapalaran para sa kanya, hindi ba niya alam na napakaseryoso ng magiging kapalit. Tinanong ni Lidam kung nakatakda na ang kanyang magiging hinaharap. Sinabi ng bathala na hindi niya kayang hulaan ang lahat ng mangyayari, ngunit maaari niyang ipakita sa kanya ang mangyayari sa hinaharap. Pumikit si Lidam at nakita niya ang lahat ng matatamis na sandali niya at ng senior. Sa sandaling yun, ginamit ng fox ang kanyang lakas upang makawala sa pagkaparalisa.
Tinulungan niya si Lidam na tumayo. Sinabi ng bathala na huwag mag-alala dahil ipinapanaginip lamang niya ito. Ipinaalala niya sa Fox na isa lamang itong hayop at wala siyang karapatang pumili ng sarili niyang kapalaran. Pagsapit ng gabi, kumapit ng mahigpit ang Fox kay Lidam nang may pagkamahiyain. Sinabi niyang natatakot siyang maaga siya ng iba. Sinabi ni Lidam na huwag itong mag-alala dahil nagpapalabis lamang ito. Hindi niya alam na hawak ng Fox ang pulang sinulid sa pagitan niya at ng senior, ngunit ang nakakainis na pulang sinulid na yun ay may kakaibang kapangyarihan. Kinabukasan, matapos pumasok si Lidam sa paaralan, nakita niya ang Fox na naghihintay sa kanya. Masaya siyang tumakbo papalapit, ngunit bigla siyang natapilok sa pulang sinulid. Sakto namang napadaan ang senior at nasalo siya. Nang makita ito ni Lidam, mabilis na umiwas ang senior. Alam niyang epekto yon ng pulang sinulid. Nais siyang isama ng senior sa isang hapunan, ngunit sinabi ni Lidam na nasa sasakyan na siya ng iba. Nang tanungin kung kaninong sasakyan siya sumakay, dumating ang Fox at sinabing nasa kanyang sasakyan si Lidam. Ngunit nagtataka ang senior kung bakit nasa sasakyan ng propesor si Lidam. Hindi alam ng Fox kung paano ipaliwanag, kaya agad binasag ni Lidam ang tensyon at inihayag na sila ay magkasintahan. Ngunit sinabi ng senior na pwede siyang makipag-date kanino man, pero hindi sa taong yon. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng senior. Bago pa man makapagsalita ang senior, hinila na siya ng Fox palayo. Habang nasa klase, lalo lamang hindi mapalagay si Lidam sa mga nangyari. Lumabas ang teacher mula sa opisina ng Fox at nakita ng Fox si Lidam na nakatayo sa likod niya. Bigla siyang nahiya at mabilis pang inalis ang kamay ng teacher. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi kapanipaniwala sa teacher. Nakita ni Lidam na nagbago ang kulay ng mga mata ng kanyang kasintahan. Umalis ang teacher na parabang sinasaniban at nanindig ang balahibo ni Lidam. Alam niyang hindi tao ang kanyang nobyo, ngunit hindi niya inaasahan na gagawa ito ng ganoong bagay. Sinubukan siyang lapitan ng Fox upang magpaliwanag ngunit itinulak siya ni Lidam. Kinamuhian niya ito dahil sa pagnanais nitong magkaroon ng essence kaya nananakit ito ng iba. Labis siyang nadismaya. Kumalat pa ang larawan ng Fox na tila nakikipaglapit sa teacher. Nang makita ito ng babaeng Fox, agad niyang naintindihan ang pakay ng Fox. Nakita rin niya ang malungkot na hitsura ni Lidam, kaya tinawag niya ito. Gumamit siya ng palusot na kakain sila sa labas at dinala niya ito. Habang kumakain, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagtulong sa Fox. Hindi daw ito dapat sisihin. Isa itong Fox na nag-e-enchanto ng daan-daang taon, at madali para dito ang gumawa ng mga bagay na hindi nalalaman ng Diyos o multo. Hindi rin sinabi ng Fox kay Lidam na sisipsipin ng Jade Fox ang lahat ng kanyang essence, ngunit hindi niya yun ginawa. Ngunit ngayong nagiging berde na ang kanyang Jade, nagtanong si Lidam kung bakit ito nagbago ng kulay. Nagulat ang Fox Girl at ipinaliwanag na kapag sumisipsip ng essence ang pulang bead, nagiging berde ito at nagiging tao. Simula raw nang makilala niya si Lidam, nagsimula nang magbago ang kulay ng Jade, kalahati lamang ang nagiging berde. Iyon ang dahilan kung bakit nagkagulo ang Fox. Nang marinig ni Lidam na kaya ng Fox maging tao, sinabi niyang may mahalaga siyang dapat gawin, at ang tinutukoy niya ay hanapin ang Fox. Sinabi ng Fox na nagkamali siya, hindi niya iningatan ang damdamin ni Lidam, at hindi na siya gagawa ng padalos-dalos. Hinawakan ni Lidam ang kanyang kamay. Nag-sweet talk siya at sinabi na ibigay sa kanya ang perlas upang alagaan, ngunit tumanggi agad ang Fox. Hindi niya raw gustong masaktan ang essence ni Lidam. Tinanong ni Lidam kung minamaliit ba niya ang essence niya. Sinabi ng Fox na kalmehin niya ang sarili at huwag maging masyadong masigla. Ngunit biglang tumalon si Lidam at hinawakan ang mukha ng Fox, nais nitong sipsipin ang Jade. Napilitan ng Fox na tumakas. Pagsapit sa opisina, nakita niyang nakayakap si Lidam sa puno, tila nag-aabang sa kuneho. Hindi na niya nagamit ang vanishing technique. Ilang ulit niya itong sinubukan ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Sa oras na yun ay nadaan ang babaeng lobo at nakita ang kapwa niya lobo. Hindi niya mapigil ang mag-alala para dito, hindi niya alam na nalalapit na ang malaking pagsubok ng lobo. Upang matulungan ang lobong mabilis na magbago tungo sa pagiging tao, lumapit ang babaeng lobo kay Lidam. Tinanong niya si Lidam kung nais niyang mapasunod ng maayos ang lobo. Naging mausisa si Lidam at hindi alam kung paano gagawin yun. Binigyan siya ng babaeng lobo ng isang payo na kailangan niya ring maging isang lobo. Ang kalakasan ng lobo ay ang paggawa ng mga patibong, kaya lumapit siya kay Jae-jin at hiniling na makipagtulungan sa paggawa ng patibong. Sinabi nitong hindi ito palabas, kundi upang makita kung may binabalak ba ang babaeng lobo para sa kanya. Nang mapag-usapan ng tungkol sa babaeng lobo ay lamambat agad ang puso ni Jae-jin, kaya nagkasundo sila at ginawa nila ang kanilang plano. Pinakita nilang dalawa ang kanilang pagiging malapit sa harap ng lahat, at totoong hindi naging komportable ang lobo nang makita ito. Pagdating ng babaeng lobo at nakita ang kanilang malapit na kilos, naisip niyang baka lumampas ang kanilang pagkakaibigan sa tamang hangganan. Sa daan ay pinag-isipan ng babaeng lobo ang bagay na ito.
Hindi niya inaasahan na ang taktika na itinuro niya kay Lidam ay gagamitin laban sa kanya. Pinakalma niya ang sarili na huwag nang bigyan pansin ng maliliit na bagay, ngunit hindi niya naiwasang makaramdam ng pagkailang habang nakikita ang dalawa na magkasama. Sa gabi, napansin ni Lidam na iniunat ang pink na seda sa kanyang kamay, kaya kumuha siya ng kutsilyo mula sa basurahan at ginupit ito. Isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa sandaling yun ay dinala siya sa ibang oras at lugar. Sinabi ng lalaki na matapang siya at ginamit ang ganitong paraan upang tawagin siya. Hindi natakot si Lidam at sinabi niyang mayroon na siyang iniibig. Tinanong niya kung sobra ang oras nito, ngunit ipinaliwanag ng Diyos ng bundok na para yun sa ikabubuti ng lobo. Hindi niya ikinagulat kung bakit kalahati lamang berde ang jade ng lalaki. Lumapit ang Diyos ng bundok at sinabi na ang sanhi ng pagkaputi-asul ng jade ay hindi ang esensya kundi ang likas na ugali ng tao. Ipinasa nito ang pulang tali sa kanya upang maranasan at matutunan niya mismo ang kahulugan ng kalungkutan bilang kaligayahan. Sa madaling salita, ito ay pagsasanay upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Kapag napuno ang lahat ng kinakailangan, kusang magiging tao ang lobo. Bago pa makapagsalita si Lidam, bumalik na siya sa realidad. Ngunit naunawaan niya na ang kulang sa lobo ay ang pagkatao, kaya isinugol niya ang buhay upang dagdagan ang kanyang kaalaman. Naghanap siya ng mga dokumento at pinag-aralan ang saklaw ng likas na ugali ng tao. Nang gabi, sinabi niya sa lobo na natagpuan na niya ang paraan upang gawing berde ang jade. Binalaan siya ng lobo na kung kailangan niyang maglaan ng esensya, mas mabuti pang umuwi siya upang maligo at matulog. Sinabi ni Lidam na huwag siyang mag-alala at kailangan lang nitong makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, habang nagmamaneho ang lobo kasama si Lidam, biglang bumilis ang kotse sa likuran nila kaya agad siyang nagpreno. Agad siyang nagtanong kung maayos si Lidam. Sinaway siya ni Lidam at pinaalalahan ang bawal magmura. Sinabi ng lobo na dahan-dahan nitong aayusin. Umalis si Lidam na nag-iisip kung paano babaguhin ang ugali nito. Biglang lumitaw ang lobo at nahihiyang sinabi ni Lidam na magkita na lang sila sa bahay mamaya. Naisip ng lobo na tapos na siya, ngunit napag-alaman niyang nakatakda palang makipagkita siya sa propesor upang maghanap ng impormasyon para sa kanyang tesis sa bahay. Nalaman ng matalik niyang kaibigan ang balita at natuwa na maaari silang sumama. Sinabi ni Lidam na tiyak na kagagalak ito ng propesor. Dumating agad ang grupo sa bahay ng lobo. Nagkunwari si Lidam na nagpapasalamat sa propesor sa pag-anyaya sa kanila at dumiretso sa silid-aralan. Nagtaka si Jae-jin kung saan siya pupunta, kaya agad na nag-react si Lidam at sinabing karaniwang naroroon ang silid-aralan ng tao. Tinanong din niya ang lobo kung tama ang hinala niya. Sinabi ng lobo na magaling ang kanyang pagtukoy. Nagulat ang lobo sa kilos ni Lidam. Nang malapit na nilang matapos ang paghahanap ng mga dokumento, natuwa ang lobo at sinabi na ayos ang lahat ng nakahanap ng mga dokumento. Nagpasalamat ng taos-puso ang matalik na kaibigan kay propesor, ngunit sinabi ng lobo na kung wala nang ibang gagawin, maaari na silang umalis. Naisip ni Lidam na hindi tama ang ganitong ugali kaya iminungkahi niyang magdiwang sila roon. Ngunit nabigo ang kanyang plano. Sa kanilang pag-uusap, napag-usapan ang tungkol sa lihim na kasintahan ni Lidam. Hindi naging maganda ang sitwasyon at hindi sinasadyang tumingin si Lidam sa lobo. Patuloy pa rin ang kanyang kaibigan sa pangungutya. Binanggit pa ang huling hiwalayan ni Lidam nang umiyak ito ng husto at sinabing walang malasakit ang lobo sa kanya. Tinawag pa niya itong tusong lobo na walang pagkatao. Habang nakikinig ang lobo, lalo itong nagalit na parang kumukulong tubig. Pilit niyang pinipigilan ang galit ngunit patuloy pa rin ang usapan. Biglang sumabog ang hotpot at agad niyang nalaman kung sino ang may gawa. Inilapag ng lalaki ang bag sa gilid, hinawakan ang kamay ng kanyang kasintahan at sinuri ang paligid. Nang matiyak na walang tao, sumakay siya sa kotse ng iba at may ginawa silang dalawa. Nang tanungin ang lobo ay hindi ito makasagot. Tumawa ng mapanukso ang babaeng lobo at sinabing normal lamang yun, lalo na't nabuhay siya ng 999 na taon. Naiintindihan niya ito, ngunit nakaramdam ng kahihiyan ang lobo sa harap ni Lidam kaya gumanti ito sa kanyang makakaya. Hindi naging problema para sa kanya na bumaba sa gitna ng kalsada. Nang makita ni Lidam na hindi kayang kontrolin ng lobo ang kanyang galit, agad niyang binago ang usapan at hinikayat itong magmadali pauwi. Sa puntong ito ay hindi na nagtuos ang lobo sa babaeng lobo at biglang nawala ang dalawa, matagumpay na nakauwi. Nagtaka si Lidam sa kamakailang pagkabigo, at sinabi ng lobo na marahil ay pagod lamang siya. Hindi na ito pinag-isipan ni Lidam ngunit nang umalis siya, nagsimulang magduda ang lobo. Sa logika, imposibleng mangyari yun. Iniunat niya ang kamay at agad na lumipad patungo sa kanya ang mga libro mula sa estante. Walang problema sa mahika, kaya sinubukan niya ito sa paso. Bahagya lamang gumalaw ang paso at nanatili sa lugar. Muling sinubukan ng lobo at narinig ito ng babaeng lobo kaya agad siyang lumapit. Minsan gumagana, minsan hindi, kaya nagulat ang babaeng lobo. Mula sa lobo ay nalaman niyang naging 2 ang kulay berde ng kanyang jade. Naalala ng babaeng lobo na nang gamitin niya ang mahika upang maglaho sa Paris, pagkabalik niya ay nadiskubre niyang hindi na gumagana ang kanyang mahika.
Ngunit nang siya'y mahuli sa ilegal na pagpasok sa bansa, bumalik ang kanyang mahika sa normal na kondisyon at pagbalik niya ilang araw makalipas ay naging tao siya. Ibig sabihin, ito na ang yugto ng pagiging tao ng lobo. Parang sa susunod na sandali ay magiging tao na siya. Sa gabi, hindi mapigil ng lobo ang kanyang kaligayahan at nais sabihin ang magandang balita kay Lidam. Tinanong siya ni Lidam kung ano ang magandang nangyari. Bago pa siya makatapos ng salita, nakita niya ang sarili sa salamin at naging malinaw na ang kanyang mga kamay. Para bang nabuhusan ng malamig na tubig ang kanyang puso at naramdaman niyang malapit na ang kanyang katapusan. Naisip ni Lidam na ang ibig niyang sabihin ay magiging tao na siya kaya masigla siyang niyakap ang lobo. Ngunit walang sinabi ang lobo. Sa gabi, nakaramdam ang lobo ng kakaiba. Sinabi niyang marahil ay malapit na siyang maging tao kaya medyo takot siya sa lamig. Tuluyan siyang pumasok sa kama ni Lidam at nagkunwaring hihintay nito upang matulog ng magkasama. Alam ni Lidam na nagbibiro na naman siya, ngunit bago pa siya makapaghanda ay hinila na siya sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, hiniling ng Fox na huwag muna pumasok si Lidam sa paaralan at lumabas muna sila upang magliwaliw. Sinabi ni Lidam na bagay yun sa kanya. Nagpicture sila ng maganda. At pagkatapos nito ay nilaro nila ang lahat ng larong ginagawa ng magkasintahan. Ngunit habang naglalakad sila sa bahay ng mga parol, aksidenteng nadapa si Lidam. Nais siyang hilahin pabalik ng Fox, ngunit bigla itong napunta sa gitna ng kalsada. Tiningnan niya ang kanyang kamay na naging malinaw at tila nagiging transparent. Pagtingin niya sa kanyang Jade Fox, ito ay basag na. Alam niyang kaunti na lamang ang oras niya. Nagtataka pa rin si Lidam kung saan tumakbo ang Fox. Bigla siyang niyakap ng isang tao. Paglingon niya, nakita niyang ang Fox yun. Galit niyang tinanong kung bakit ito biglang naglaho, dahil hindi nakakatawa ang biro na yon. Ang pagkadapa niya ay nagdulot ng matinding sakit, ngunit hindi pa rin sinabi ng Fox ang totoong nangyayari. Sa oras na yon, sinabi ng ina ni Lidam na babalik ito makalipas ang ilang araw at kailangan niyang umuwi upang doon muna tumira. Sa sandaling binitiwan siya ni Lidam, parang hinalo ang puso ng Fox. Hindi niya alam kung makikita pa ba niya si Lidam, kaya hinanap niya ang Fox Girl. Una niyang pinasalamatan ito sa palagi nitong pag-aalala sa kanya. Kahit halos 1,000 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya naging tao. Taos-puso niyang pinasalamatan ang Fox Girl sa lahat ng tulong nito. Agad siyang pinigilan ng independent na Fox Girl. Ayaw niya nang marinig ang ganoong pamamaalam. Sa oras na yun, humingi ang Fox ng huling pabor, at tanging siya lamang ang makakagawa nito. Pagbalik niya, humina ang Fox at naupo sa lupa. Umiyak siya nang walang magawa. Hindi siya natatakot maglaho, ngunit hindi niya kayang iwan si Lidam. Ito ang pinakalungkot na pag-iyak niya sa mahigit 900 taon. Ngunit habang mas iniisip ni Lidam ang lahat, mas nararamdaman niyang may mali. Bigla niyang nakita ang larawang kuha nilang dalawa sa mesa, na unti-unting naglalaho. Doon niya lalong naramdaman na may hindi tama. Samantala, naghahanda na ang Fox na magsulat ng huling habilin. Tumawag si Lidam habang patakbong papunta sa bahay nito. Tinanong niya ang Fox kung ano pa ang naghihintay sa dulo ng kalsada. Alam ng Fox na hindi na niya ito maitago. Ngunit dahil nag-aalala si Lidam, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Nang mapagtanto niyang may sasakyan sa harap niya, nanigas siya sa takot. Naramdaman ng Fox na nasa panganib si Lidam. Sa sandaling yun, may tumama sa kanya at itinulak siya palayo. Pagtingin niya, nakita niyang ang Fox ang nakahandusay sa kalsada na nabangga ng sasakyan. Tahimik siyang tinitigan ng Fox, ngunit wala na siyang lakas, at tuluyan siyang bumagsak. May mga luha ng kawalan ng pag-asa. Mabilis na tumakbo si Lidam sa tabi ng Fox, ngunit nakapikit ito at wala ng lakas. Sa sandaling yun, nagsimula ng maglaho ang kanyang katawan. Hinawakan ni Lidam ang natitirang init habang umiiyak siya ng buong sakit. Nang makita niya ang hindi pa natatapos na habilin ng Fox, napuno ng magkahalong emosyon ang kanyang puso. Tiningnan niya ang larawan nilang dalawa sa kanyang telepono, at bigla niyang napansin na ang imahe ng Fox na dating naglaho sa larawan ay muling lumitaw ng malinaw. Posible bang umiiral pa rin ang Fox sa mundong ito? Sigurado siyang babalik ang Fox, kaya nagpasya siyang manatili sa bahay ng Fox upang hintayin ito. Lumipas ang mga araw, parang nakaalis lamang ang Fox para sa isang negosyo. Ngunit lumipas ang mga panahon, at hindi pa rin ito bumabalik. Isang araw, dumating ang babaeng Fox upang hanapin si Lidam. Sinabi niyang may iniwang habilin ang Fox. Alam pala ng Fox na malapit na siyang maglaho, kaya sinabi nitong kapag nakita niyang naghihirap si Lidam, gamitin niya ang Jade Fox upang burahin ang mga alaala ni Lidam. Umaasa siyang makakalimot ito at mabubuhay ng payapa. Nang ilabas ng Fox Girl ang Jade, sinabi ni Lidam na kahit malungkot siya habang buhay, hindi niya hahayaang mabura ang kanyang mga alaala. Sa oras na yun, nasa ibang panahon at ibang espasyo ang Fox. Tila naririnig niya ang pag-iyak ni Lidam, at patuloy din siyang tumatangis. Ngunit isang araw, nang nagising si Lidam, may isang taong nakatingin sa kanya mula sa likuran. Kumusta na si Lidam? Sa malayo, nakaramdam ng kakaibang kutob ang Fox Girl. Si Lidam ay humahagulgol, hindi makapagsalita.
Maging ang Fox Girl ay halos mapaluha sa tuwa. Hindi na nila napigil ang umiyak ng malakas. Matagal nilang hinintay ang sandaling yun. Pagkaraan ng napakaraming pagsubok, pareho silang nakasuot ng itim. Pinagdikit nila ang 10 daliri. Ngunit hindi nila inasahan na napakarami ring taong nakapila. Sinabihan ni Lidam ang Fox na agad mag-cast ng spell upang malampasan ang pila at makuha ang certificate. Paalala ng Fox na ngayon na tao na siya, hindi na siya makapag-magic. Pagkatapos ay sinabi niyang huwag siyang pintasan. Sinabi ni Lidam na huwag itong mag-alala dahil kahit pintasan niya ito, hindi siya papagalitan ng kanyang ina. Lumabas na ang dahilan. Noong nakaraang pag-uwi ng kanyang ina gamit ang delivery address ni Lidam upang makilala ang Fox, nahuli sila ng kanyang ina. Labis siyang nahiya, at dahil gangster ang kanyang ina, gusto sana niyang magsinungaling ngunit hindi niya magawa. Wala nang nagawa si Lidam kundi sabihan ng Fox na gumamit ng spell upang burahin ang alaala nito. Sumunod ang Fox, at nagsimulang magbago ang kulay ng kanyang mga mata. Gusto niyang burahin ang memorya, ngunit hindi inaasahan na napakatatag ng kalooban ng ina at hindi siya naaapektuhan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganito kitigas na tao. Napansin din ni Lidam na hindi nagbago ang kanyang ina. Umiling ng Fox at sinabing wala na siyang magagawa. Muli niyang tinanong kung magkasama silang nakatira. Nakita ng Fox na hindi na ito maitago, kaya umamin siyang nakatira si Lidam sa kanyang bahay, ngunit walang anumang nangyayari na dapat ikabahala at hindi rin ito mangyayari sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Lidam ang kakaibang lungkot na naramdaman niya. Ngunit hindi rin inaasahan na magiging napakabukas ng loob ng kanyang ina. Hindi lamang siya nagalit, kundi pinuri pa niya ang dalawa sa kanilang pagiging tapat na nagbigay sa kanya ng lubos na kasiyahan. Nang ihatid ni Lidam ang kanyang ina, bamulong ito na sana ay ibigay niya ang kanyang buong lakas at tuwang-tuwa siya sa magiging manugang. Tinanong ni Lidam kung nais bang bumati ng Fox sa kanyang biyenan. Ngunit sinabi ng Fox na kailangan niyang umuwi upang tapusin ang isang mahalagang bagay. Sa wakas, nalampasan nila ang lahat ng pagsubok at nagkaroon ng isang perpektong katapusan. Ito ang pagtatapos ng pelikula. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.